Guys, kung gusto nyong lumaki ang sahod at manatili sa inyong mga amo, ay gayahin nyo itong tips ni Kuya D. Kung gusto nyong pumaldo, simpleng tips pero napaka-epektibo at subok na ito ng karamihang drivers dito sa Hong Kong. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kunting tips para tumagal at para na ring lumaki ang inyong mga sweldo bilang driver dito sa Hong Kong. So itong tips na to guys ay madali lang at alam kong kayang-kaya nyong gawin. Ako naman ay ayaw ko na sanang umalis dito sa aking amo dahil napakabait nila. 18 years na ako sa kanila. Sabi kahit na magbakasyon daw ako ng 2 months, 4 months, aantayin nila ako. Basta magre-renew ako ng contract sa kanila. Kabisado ko na lahat yung mga pinupuntahan nila. Kaso may nag-offer sa akin. Matagal na to eh. Last year pa to nag-aantay sa akin. Last year inofferan ako nito ng 22,000 stay in. Pero ang sabi ko sa kanya, ma'am, may nag-offer sa akin ng 23,500. Dito lang sa mid-level kako. Sila ang bahalang magbayad sa aking boarding house. So ang sabi, maghanap ako ng boarding house at sila ang magbabayad sa aking boarding house. So napakalaking offer guys. Pero sumagot yung nasa typo, sabi niya sa akin, I will offer you more than that. So biruan mo yan. I will offer you more than that. So ibig sabihin, mas malaki pa yung offer niya. Stay in yan guys kasi meron silang swimming pool na maliit, meron din silang garden na maliit. Dalawa lang yung bata na aking idadrive pero ang layo ng destinasyon. So typo to Wong Chok Hang, yung eskwelahan ng Singapore School dito sa may Wong Chok Hang. Kung alam nyo yan, dyan ko sila hahatid. So from Typo to Wong Chok Hang, 3 tunnel yan guys. Lion Rock, tapos Cross Harbor Tunnel, tsaka Verdin Tunnel. So 3 tunnel yung aking dadaanan. Pero yan napakalayo. Pero dalawa lang sila. Dalawang magkapatid lang ang aking idadrive. Ayun ang sabi niya sa akin, I will offer you more than that. So ibig sabihin, yung 23,500 na offer ng amo dito sa may mid-level ay lalagpasan pa niya. Pero itong nasa mid-level guys ay hindi stay nito pero siya ang magbabayad ng boarding house. So ang sabi niya sa akin, maghanap ka ng boarding house, then ako na ang bahala magbayad sa boarding house. So pinili ko yung nandito sa malapit kay Mrs. Kasi si Mrs. dito lang sa Bowen Road. And guys, kung gusto nyo maging ganito ang mga offer ng mga employers sa inyo, ay gayahin nyo itong napakasimpleng tips ni Kuya D. Simple lang ito guys at napakadali pero napaka-effective ito. Magdala lang kayo ng basahan, yung medyo basa. Sa tuwing naihatid nyo na yung mga employers sa kanilang trabaho o sa kanilang mga opisina. Kung wala na kayong ginagawa, itong gawin nyo. Bonus lang guys para mawala, matanggal yung mga alikabok na nakakapit sa body ng inyong mga service car. Pagtiyagaan nyo lang linisin sa loob at labas. Kailangan pagpasok ng inyong mga amo ay presko yung loob ng sasakyan at hindi maamoy. Sa loob at labas kailangan malinis, makintab para ma-impress palalo yung ating mga employers. At syempre yung personal appearance na rin natin. Kailangan malinis tayong tignan, malinis yung ating pananamit, decente yung ating pananamit. Huwag tayong magpapatubo ng mga balbas. Huwag nating gayahin yung mga uso-uso dyan na nagpapatubo ng mga bigote, nagpapahaba ng mga buhok, nagpapalagay ng mga tattoo. Huwag natin gayahin yung mga yun guys. Ang gusto natin, lumaki ang ating sweldo kasi yun ang pinunta natin dito sa abroad para madali tayong makaipon, di ba? At ang kailangan natin ay ma-impress natin yung ating mga employer. So pagpasok nila sa sasakyan, ang linis ng ating sasakyan, mukhang bago kahit luma, malinis, press sa loob. Yun ang gusto ng mga employers. So gawin nating malinis
ang ating service car. At higit sa lahat guys, kahit matagal na tayong driver dito sa Hong Kong, asisan natin sila, lalo yung mga matatanda. Kailangan alalayan natin sila pagbaba at pagpasok sa sasakyan. Yun ang gustong gusto ng mga employer. At isa pa yung kalsada dito sa Hong Kong Island. Kailangan maipamiliarize natin yung mga kalsada dito sa Hong Kong Island. Colon side, Onyo territory, kailangan alam natin yung mga kalsada dyan. Kasi yung mga amo natin, pag natatraffic yan o naaantala, ayaw na ayaw nila yung natatraffic at saka naaantala. So kailangan alam natin yung mga optional na daanan para makaiwas sa mga aberya. Pero sa panahon ngayon, hindi na gaanong importante yon kasi meron ng Google Map eh. Ituturo na ni Google Map kung saan yung traffic at hindi matraffic. Kaya napakaswerte ngayon yung mga bagong driver. Hindi tulad sa amin dati na bumibili pa talaga kami ng mapa sa 7-Eleven. At yun ay bubuklatin namin, titignan namin kung saan kami pupunta. Para kaming naghahanap ng treasure ni Yamashita. Ganyan kami dati guys. Mapa lang ang hawak namin. Kasi noon hindi pa uso ang Google Map. Wala pang mga internet noon. Kaya napakaswerte ngayon yung mga bagong driver. Itatype mo na lang yung address na pupuntahan mo. Bahala na si Google na mag-guide sa iyo papunta doon sa address na pupuntahan mo. So napakadali na lang guys. Napakaswerte yung mga bagong driver ngayon. At isa pa, kailangan marunong kayong tumingin sa hangin ng gulong sa harap at sa likod. Kasi bawat sasakyan guys, merong kanya-kanyang tamang hangin yan sa likod at sa harap ng gulong. Naka-indicate yan dito sa my driver side. So tingnan nyo dyan, makikita nyo dyan yung tamang hangin ng gulong sa harapan at saka sa likuran. Tapos kailangan marunong din kayong magpalit ng gulong. In case of emergency, napalatan kayo, ay marunong kayong magpalit ng gulong para lalo pang ma-impress yung inyong mga employer. Magpalit ng gulong, magpalit ng battery ng sasakyan, tumingin sa mga oil, tsaka sa kung ano-ano pa na parte ng sasakyan. Kailangan marunong din kayong mag-renew ng mga lisensya ng mga sasakyan sa transport department. Yung registration ng mga sasakyan, kailangan marunong kayo mag-renew. Marunong din kayo mag-renew ng mga Hong Kong China border license. Ayan, sa Yunlong. Sa pagre-renew guys ng mga Hong Kong China border license ay talagang puro Chinese ang mga nakalagay doon. Mahirap makipag-communicate sa kanila dahil yung mga nakalagay doon, ng mga nakasulat doon ay puro Chinese. Napakahirap guys makipag-communicate doon. Pero yung ibang counter ay nakakaintindi naman sila ng mga English. So magsalita ka lang ng English o kaya kung meron kang cellphone translation, ayun ang gamitin mo at maiintindihan naman nila. So kailangan alam nyo lahat yan guys para lalo pang ma-impress yung ating mga employer at siguradong tataasan ang inyong mga sweldo. Maniwala kayo sa akin guys. Sa panahon ngayon, hindi na uso yung matagal ka na dito sa Hong Kong o bago ka lang sa Hong Kong, hindi na uso yun ngayon sa mga employers. Ang gusto ng mga employers, makatipid sila sa sweldo ng mga driver. So ang hinahanap ngayon ng mga employers ay yung mga bagong driver na marunong mag-drive, marunong bumasa ng Google Map. So wala nang pinagkaiba eh. Alam mo man lahat dito sa Hong Kong, matagal ka na dito sa Hong Kong, pasikot-sikot sa Hong Kong, alam mo na lahat. Pero pag may Google Map ka, alam mo na rin lahat, puntahan. Basta't marunong kang bumasa ng Google. Yun ang hinahanap ngayon ng mga employers. Ang advantage kasi ng mga bagong driver ay kahit na anong offer ay tatanggapin nila. Hindi tulad yung mga datihang driver na magdedemand yan ng malaking sweldo. Lalo na kung ang sweldo nila ay 22 pataas. 22, 23, 24, 25. Magdedemand yan ng mga ganyang sweldo. Lalo na kung ang boarding house nila ay mga 4 to 5K ang upa nila. So malaking demand yan guys.
i-base mo yung upa mo sa kwarto at sa sweldo mo, tapos yung transportation mo, so yun ang tinitingnan nila. Pero mautak na yung mga employer ngayon. Ang kinukuha na nila ngayon yung mga bagong driver kasi mas nakakamura sila. Kaya kung kayo guys, mga bagong driver, huwag kayong mag-alala. Tanggapin nyo kung ano yung offer ng mga employers sa inyo. And later on, habang tumatagal kayo, basta pagbutihin nyo lang yung trabaho nyo. Linisin nyo yung mga sakyan sa loob at labas. Linisin nyo mabuti. Presko sa loob. Kailangan ma-impress nyo palagi yung inyong mga employer. And then later on, tataasan yung sweldo nyo yan. Magtiyaga lang kayo sa maliit. Basta pagtiyagaan nyo lang kung ano yung binigay nilang sweldo sa inyo. At pagka ginawa mong mabuti yung trabaho mo, malinis ka magtrabaho, malinis ang loob at labas ng sasakyan, siguradong tataasan pa ang inyong mga sweldo. So advantage ngayon yung mga bagong driver. Kaya pag-aralan mong mabuti yung umasa ng Google Map. Pero mas advantage pa rin kung marunong ka na sa mga kalsada dito sa Hong Kong. Kaya kung day off mo, ang payo ko sa'yo, puntahan mo yung mga unfamiliar na mga kalsada sa'yo. Hong Kong Island, Kowloon Side, New Territory, puntahan mo lahat yan. Yung mga pinupuntahan ng mga amo mo, puntahan mo pag day off mo para magkaroon ka ng idea sa mga kalsada. Yung 22K na sweldo mo ngayon, sigurado sa susunod na renewal mo, magiging 23 yan, 24 yan, o 25 pa yan. Basta gawin mo lang yung payo ni Kuya D sa'yo. Sana nakatulong sa inyo itong video na ito at lumaki pa ang inyong mga sweldo. So yun lang guys, napakadali lang, di ba? Punos-punos lang, alam kong kayang-kaya nyong gawin yan. Sipagan nyo lang, pakintabin nyo yung inyong mga sakyan sa loob, sa labas. Kailangan malinis, press, para ma-impress palalo yung ating mga employers. At siguradong i-renew niya yung inyong mga kontrata. Tataas palalo yung inyong mga sweldo. 22,000 Hong Kong dollar, pataas pa yan. 23, 24K to 25K. Yan. Maniwala kayo sa akin. Gawin nyo lang yung mga sekreto ni Kuya D. So yun naman guys, God bless sa inyong lahat at ingat-ingat kayo sa inyong pagdadrive. Okay? Kita-kits tayo sa kalsada. Bye-bye!